Hello guys! Welcome back to my channel at maganda po ang topic natin ngayon. Paano ba ima-manage ang ating dividend portfolio? Umpisa na po natin. Medyo konting note lang po, pang beginner po ang topic natin today. Kasi since nagkaroon po tayo ng Facebook page, napapansin ko po marami pong beginner ang gustong matuto paano ba yung magiging journey nila as dividend investor. So ito po ang tema ng ating pag-uusapan ngayon. Step by step, ano ang mangyayari, ano ang gagawin natin sa ating dividend investing journey for the next 2, 3, 4, 5 years ahead. May mga common questions po kasi, no? Ilang stocks ang dapat meron ako, REIT, utilities, banks, ano pa ang bibilin ko, no? Ayan, dapat ba pare-parehas sa stocks? Magko-cost average ba ako? Magkanong pera? Ang daming tanong ng mga beginners, sasagutin po natin sa video na ito. Una po sa lahat, para na po akong sirang plaka sa lahat na nakakausap ko po, no? Mag-start lang po tayo sa maliit na budget kasi po pag nag-uumpisa po tayo ng ating stock investing, marami po tayong error sa umpisa at yung error magkakaroon po tayo ng losses. So ayaw po natin mag-uumpisa tayo na ang laki ng ilalagay natin na pera at tapos magkakamali po tayo, ayun, nag-umpisa ka na malaki ang losses, no? Okay, mukha pong common sense pero hindi po. Marami po akong nakakausap na ang laki-laki agad ng inilalagay nilang pera tapos natatalo sila, tapos nadidisappoint sila, tapos nag-quit na po sila sa kanilang investing. So always start small at wag po kayong magpe-peso cost average over long term, ha? Long term ang pinag-uusapan ko po, no? Years, hindi po dapat nagko-cost average, no? Ayan, kasi buying a stock at any price, actually kahit anong bibilin mo at any price, hindi po magandang idea po yan. Ganito po ang analogy po niyan. Halimbawa, nakita mo pumunta ka sa palengke, ang talong ay 700 pesos, huwag kang bibili kasi sobrang mahal. Baka kasi hindi panahon ng talong at mahal po siya. So huwag niyo pong pipilitin. Ang mas maganda pong strategy, ang bibili natin na prutas o gulay sa palengke, yung in season, yung maraming ani nung prutas na yon o nung gulay na yon. Kasi bakit? Mura tapos sariwa pa. Sariwa na, mura pa, sulit na sulit sa budget po natin. Yun ang analogy po niyan. Okay, no? So start small. Ang ibig ko po sabihin, mag-start small ka, mag-umpisa ka, 1 to 3 stocks lang po na, no? Ang pagfo-focus po tayo, no? Kasi konti lang ang pera mo. At the same time, konti lang experience mo. So susubukan mo lang ngayon. Susubukan mo lang pasukin tong stock market, no? Paano ka mag-uumpisa doon sa tatlo na yan, no? Ganito ka mag-uumpisa. Maghahanap ka muna ng 5 stocks na gusto mo. Gusto mo, no? Na natitipuhan mo, tumitibok-tibok ang puso mo, no? At yung 5 stocks na yan, hindi ka basta suntok sa buwan na lahat na lang, no, titingnan mo. Hindi po. Mag-i-start ka with the beginner-friendly sector. Marami pong sector, marami pong klase ng negosyo, hindi po ninyo titingnan lahat. Doon muna po tayo sa madadali. Ayan, no? Ano ba yung mga madadali, Kuya John? Katulad po ng consumer. Yung mga bagay, yung mga nagpo-produce na binibili natin. Tayong mga masa, binibili natin. Halimbawa, pure gold. Ayan, no? Nagkalat ang pure gold. Tayo ang customer ng Pure Gold, San Miguel Food and Beverage, yung gumagawa ng hotdog, Universal Robina Corporation, yung kinakain natin, yung mga mini-merienda nating chichirya, Keepers Holding, yung mga iniinom na mga manginginom po dyan sa tabi-tabi. Kasi madali pong maintindihan ang consumer. Kasi tayo po mismo, bumibili po tayo ng pagkain, inumin, groceries, everyday. So mas madali po ito para sa atin na maintindihan yung ganitong klase mga negosyo. Ano pa? Utilities. Ayan, lahat po tayo may kuryente. Kaya Meralco, Aboitiz Power, mga gumagawa, nagpapadaan ng kuryente, tubig. Lahat tayo, kailangan natin ng tubig. Manila Water. Ayan. Globe PLDT, siguro naman, ikaw na nakikinig dito, may cellphone ka. Ayan, so may either Globe o PLDT ka or maring dito. Ayan. Mga essential services na ginagamit nating lahat. Ayan, kaya po siya madaling maintindihan kasi tayo mismo ang customer po nila. Ano pa? REITs. Ayan ang paborito ng lahat. REITs, Real Estate Investment Trust. Katulad po ng A-REIT, RCR at C-REIT. Ayan, bakit REIT? Kasi madali pong maintindihan din ang ganitong klaseng mga negosyo. Kasi nagpapaupa lang po ito. Pinapaupa po nila ang kanilang real estate
mga opisina nila, mall nila, o kaya warehouse nila, o kaya lupa nila, pinapaupa nila. Tapos, yung ibinayad na upa, pinamimigay nila ngayon as dividends. Madali pong maintindihan, no? Kaya, halimbawa, ikaw may kakilala ka, kapitbahay mo, nagpapaupa ng bahay, madali maintindihan, no? Ayan, okay? Maliwanag po ba? Ayun. Tapos kailangan po, no, pag na-narrow down mo na ito lang po yung sinasuggest ko na 3 criteria na pagpipilian po natin, no? At ang maganda po dito, no, magkakaroon kayo ng another set of criteria po, no? Ayan, ito po yung mga suggestion ko po na checklist po ninyo. Una po sa lahat, kailangan tiwala po kayo sa management. Kapag hindi po kayo tiwala sa management, wala po kayong idea doon sa nagpapatakbo ng negosyo, sino yung nasa likod ng negosyo, at lalo na kung may naririnig kang iskandal, ay wag ganon. Dapat tiwala po tayo kasi ipapasok mo ang pera mo dyan. So dapat tiwala po tayo. Okay, medyo kilala at alam natin mapagkakatiwalaan. Ano pa? Dapat tinitingnan po natin nag-grow po yung company. No, nakikita natin yung benta nila kada taon tumataas ng tumataas ng tumataas. Ayan, no? Tapos pati yung kita, yung profit tumataas din po. Beginner criteria po ito kaya po napaka-basic. Tiwala sa management, tumataas ang revenue, tumataas ang tubo. Ano pa? Importante po sa lahat dahil dividend investor po tayo. Dapat nakikita po natin tumataas ng tumataas ng tumataas ang dividend kada taon. Walang patid. Laging nagbibigay ng dividend. Hindi bumababa kundi tumataas pa. Kuya John, saan ko makikita yung data na yan? Kunin po ninyo sa broker po ninyo. Depende po sa broker. Meron pong data po na ipinamimigay po ang mga yan na mapag-aaralan po natin. Ayan, no? So, pipili ka ngayon ng 5 stocks na gusto mo doon sa type ng business na sinabi ko and then using yung criteria po na ito. Halimbawa, na-limit mo na siya. Ito yung 5 stocks na napupusuan ko, Kuya John eh. Ito talaga, ito yung gusto ko talaga, itong 5 ito. Ganito po ang susunod na gagawin po ninyo. Okay? Mag-aaral po kayo at magkakaroon po kayo ng computation po ninyo ng buy below price. Ayan. Ibig po sabihin ng buy below price kasi nga po, hindi po tayo bibili ng kahit anong presyo. Kailangan po yung presyo mas mababa doon sa buy below price po natin. Halimbawa, sinabi natin, si A-REIT, bibiling ko to kung 40 pesos and below. Si Globe, bibiling ko to kung 1,600 pesos or below. Si PLDT, sige, gusto ko yan pero dapat 1,200 pesos and below. And so on and so forth. Yun po ang buy below price. Bibili ka lang kung mura siya. Bibili ka lang kung mas mababa siya sa buy below price. Okay, alam ko na iniisip mo. Paano ko ngayon malalaman yung buy below price? Beginner nga ako, Kuya John. Ayan. So, bibigyan ko po kayo ng beginner-friendly na formula na pwede po kayo mag-umpisa po dito. Hindi nyo po ito gagamitin habang buhay. Ito po, gagamitin nyo lang po ito at the beginning ng inyong investing journey. Hindi po ito panghabang buhay. Initial lang po ito. Kasi simple lang muna. Gusto ko po kayo matuto at gusto ko po kayo matest ang water. Ang gagawin po ninyong formula, ito po no? Annual dividends. Magkano yung pinamimigay na dividends sa isang taon, i-divide mo po sa target mo na dividend yield. Ayan, no? Example po, no? Halimbawa, pinag-aaralan natin si Ginebra San Miguel. Nakita natin, maganda, no? Pasok na pasok sa criteria natin. Ngayon, titingnan natin magkano ang pinamimigay niyang dividend sa isang taon. At makikita po natin sa pattern po nito, no, ng data ni Ginebra San Miguel, every 3 months, nagbibigay po siya ng 4 na piso. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, ang ipamimigay ni Ginebra San Miguel ay 16 pesos. Okay, ngayon, ang target natin halimbawa na dividend yield, maganda po target itong 5%, no? Halimbawa, ang target natin na dividend yield ay 5%, i-divide mo. 16 pesos na pinamimigay na dividend, i-divide mo ng 5%. Ang lalabas po dyan, 320 pesos. Yun ang magiging buy below po natin. Ito po, isa sa pwede po ninyong umpisahan na formula para makapag-start po kayo. Simple lang po, no? At madali nyo pong maia-apply po, no? Ayan. So, i-compute nyo na lang po yan for A-REIT, for Globe, PLDT, Pure Gold, RCR. Kung ano po yung top 5 po ninyo. Okay? Maliwanag po ba? So, meron na po kayong 5 stocks at meron na po kayong 5 buy below price.
ito po ang gagawin po ninyo. Pipili kayo ng isang stock na pasok dun sa buy below price mo. Yun, bilhin mo. Halimbawa, si Air8, ang presyo niya 39. Uy, pasok sa 40. Pasok eh. Mas mababa sa 40. Bibilin ko yan 39. Pasok ako dyan. Uy, bilhin mo na siya. Okay, pero konti lang. Okay? Tapos nagkaroon ka ulit ng pera. May kaunting pera ka ulit. Pumili ka naman ng iba. Huwag na si Air8 kasi tapos na yun. Halimbawa si Pure Gold naman. Pili ka doon sa iba. Ayan. Halimbawa si Pure Gold nag 33 pesos. 35 ang buy below. Pasok ka ngayon kay Pure Gold kasi pasok siya sa criteria mo, no? Pasok siya sa buy below price mo. Pasok ka. Ayun. Oh, may budget ka ulit. Ayun, pili ka ulit ng iba. Halimbawa, RCR naman. Halimbawa, naging 6.5 siya. O, pasok sa 7 pesos na criteria mo. Pili ka ngayon. O, ngayong nakatatlo ka na, ito po ang suggestion ko sa'yo. Magpahinga ka muna. Nakatatlo ka na, medyo marami-rami na yan. Although, halimbawa, pa 4,000 lang o 2,000 lang ang pinasok mo, magpahinga ka muna. No? Trust me, magpahinga ka muna. Huwag ka masyadong atat, huwag ka masyadong hyper. Pahinga ka muna. Mag-o-observe ka muna. Ayan. Ano ang o-obserbahan mo? Ano ang o-obserbahan mo? No? Kailangan mo talaga magpahinga eh. No? Kasi po, o-obserbahan mo kung paano talaga gumagalaw ang market. Hindi po madaling maintindihan ang galawan ng market. At hindi mo maintindihan hanggat hindi mo in-observe. Madali pong basahin sa libro, pero iba po pag na-experience po ninyo. Yung mga balita, yung mga events, ano ang epekto niya sa prices, sa sentiment ng market. Kailangan mo maramdaman yan. Yung dividends, yung bigayan ng dividends, gaano ba kasarap yan, no? At ano nagiging epekto niyan? Yung fundamentals, yung pag nagre-report, uy, kumita, uy, nalugi. Kailangan mo rin daanan yan, yung mga balitang yan, no? At yung mga nangyayari sa iba't ibang sektor. Eh, Kuya John, bakit hindi na lang ako mag-observe, no? Wag muna akong bumili kahit isa. Kapag wala ka pong binili kahit isa, hindi ka po mag-o-observe kasi wala kang pinasok na pera, tatamarin ka. Wala kang skin in the game. So, kailangan magpasok ka kahit konti lang po, kahit 5,000. Kung gusto mo, isang stock lang, na magpasok ka ng konti para sipagin ka na mag-observe. Ngayon, mag-observe ka. Ngayon, nakapag-observe ka na po, no? Ayan, pwede na. Medyo sa tingin mo, nagkaroon ka na ng konting experience, tumaas na experience mo, at na-appreciate mo na yung galawan ng market, feeling mo natututo ka na, ayan na. I-expand mo na ang universe mo. I-expand mo na at mag-i-start ka na rin ng diversification. Long term po, ang target po natin, minimum 7 stocks. Hindi ko pong ibig sabihin 7 na lang talaga. Hindi po, minimum po. Pwedeng more. Kung anong gusto mo, more 10, 20, 30. Bahala ka sa buhay mo. Basta, minimum 7 stocks long term. Mag-add ka lang na mag-add kung gusto mo. Ayan. Okay, so paano mo umpisahan yung 7 or more stocks na yan? Ngayon, i-expand mo nga yung universe mo eh. No? Kanina, 5 lang yung listahan mo ng investable stocks. Ngayon, gagawin mong 10 to 20 na ang listahan ng pagpipilian mo. Ayan. No? Kanina, 5 lang eh. Gawin mo na siyang 10 to 20. No? Nagsulat lang ako ng konti dito. Hindi ko na dinamihan. No? Yung sinulat ko kasi hindi magkakasya sa screen. Magsulat ka ngayon. No? Magsulat ka ng 10 to 20 na napupusuan mo. Aralin mo. Dahan-dahan lang. Aralin mo. Aral ka lang araw. Tapos lagyan mo ng buy below price. No? Ayan. Pwede kang gumamit na, at this point of time, pwede ka nang gumamit ng iba't ibang valuation method, hindi lang yung formula na binigay ko kanina, kasi may mga natututunan ka na eh, no? Kaya ko lang naman binigay yung formula kanina sa beginning. Pero in the future, pwede ka nang maggamit ng iba't ibang formula. Bahala ka sa gusto mo. Ayan. Tapos, lahat itong 20 na to, lagyan mo sila ng buy below price. Ayan po, no? At, with a small budget, no? Tuwing may small budget ka, ayan, pwede ka lang pumili dito sa 20 na stocks na gusto mo. Ayan, pasok ka na. Tuwing may budget ka, sige, pasok. Pero, i-try mong ikalat. Medyo ikalat mo, no? Kasi for beginners, very, very important po, kinakalat po natin, no? Kasi it lowers our risk. Bumababa po ang risk natin pag kinakalat po natin ang ating pera. Ngayon guys, wag po kayong magmamadali, no? Dapat po medyo patient po tayo, no? Wag po ninyong mamadaliin. Hindi po ito karera, marathon po ito, no? So may suggestion po, lalo na kung bata pa po kayo, take 1 to 2 years bago ninyo abutin yung 100,000 pesos na portfolio size, no? Wag po muna kayong magmamadali na magsi-6 digit agad kayo. Iba milyon, no? Agad-agad. 1 to 2 years kasi kailangan po talaga na hindi ko po talaga kayang ma-express
or ma-stress pa sa inyo yung importance ng experience. Hindi po kasi talaga na ituturo yung experience ng mga video, ng mga libro. Hindi po talaga kaya. Kailangan niya po talaga maramdaman. So please, 1 to 2 years bago po ninyo ma-reach ang 100,000 na portfolio. At pag umabot na po yan ng 100,000, may uumpisahan na po kayong gawin. Ayan. Itatrack nyo na po yung allocation po ninyo sa bawat stock. Ibig po sabihin ng allocation, ilang percent siya ng portfolio mo, ilang percent. Tapos, kailangan mo nang isipin ano yung maximum allocation mo per stock. No? Halimbawa, ang isang stock dapat maximum 20% lang, parang gano'n. No? Bahala ka kung anong gusto mo sa buhay mo. No? Example lang itong 20%. Sa ibang tao kasi 10% lang ito. No? Ang maximum allocation nila sa isang stock, 10%. Yung iba naman 50, iba 20. Nasa sa inyo po. No? Ayan. Anything between 10 to 20%, kayo na po ang mag-set. No? Ayan. No? So ito po yung example. Itatrack po niyo yung allocation. Halimbawa, 100,000 na, yun na ipasok po ninyong pera. Yung 20 mil, ipinasok mo kay A-REIT. So, ibig sabihin, si A-REIT, 20% siya ng portfolio mo. O yun, alam mo kung ano yung allocation niya. No? Si Pure Gold naman, 10,000 na ipasok mo, 10% siya ng portfolio mo. So, alam mo dapat ilan yung allocation mo. No? Kasi, ayaw mong sumobra doon sa tinarget mo. Kung ang target mo 20, huwag kang sosobra sa 20%. Ibig sabihin, pag bibili ka next time, since 20% ka na kay A-REIT, 20% ka na kay RCR, wag ka nang bibili muna ng A-REIT at RCR. Doon ka muna bumili ng iba. Kasi magiging over na yung allocation mo. Wag ganon. Kasi gusto mo ikinakalat ang pera mo. Okay? Ang pipiliin mo na stock, no? After mo lumagpas ng 100,000, kung sino yung pinakamura dito sa listahan mo, no? Sino yung pinakamura doon sa buy below price, yung malaki yung gap sa buy below price mo, yun ang priority mong bilhin. Pero dapat hindi niya nahihit yung maximum allocation mo. Ayan. Now, cheapest, pero wag mong i-exceed yung allocation mo. O bakit cheapest na naman, no? Paulit-ulit po ito. Ang logic nga po kasi, ang analogy, parang prutas o gulay po kasi yan. Sa 20 na stocks na sinusundan mo, no? Sa 20 na po yan, may isa, dalawa, tatlo po dyan, mura or okay ang price po niya. At napaka-important po talaga na bumibili po tayo kapag mura isang bagay. Ibig sabihin, pag nabili mo siya ng mas mura, ibig sabihin mas mataas yung dividend yield mo. At mas malaki yung pwedeng ilaki ng capital gains mo or nung magiging profits mo sa future. Kaya very, very important po, mura ang priority natin. Sino yung mura? Sino yung nasa buy below mo? O yung malayo talaga, yung sobrang mura doon sa buy below mo. Maliwanag po ba? Ayan, no? Yeah. Ngayon, Kuya John, ang tanong, paano, no? May criteria ako ng buy below, 20 na stocks at walang pumasok eh. Walang pumasok po sa buy below price ko, lahat mahal na. Simple lang po ang sagot po dyan. Wala kang kailangan bilhin. You don't buy. Kasi waiting is part of investing. Talagang kasama po yan, nag-aantay ka. Kasi hindi na po lagi na Pasko. Hindi naman lagi may available. So, patient lang po tayo, no? Kung gusto po ninyo, yung pera po ninyo na pumapasok, yung budget po niyo, buying power po niyo, itabi niyo muna, ilagay niyo muna sa digital bank, ganyan, para tumubo pa rin siya maski paano. Tapos pag may pumasok na sa buy below mo, tsaka ka ngayon bibili ulit, no? Okay, again, bakit hindi dapat mag-exceed sa allocation? Ayan, kasi hindi po tayo nagiging totoong diversified. Kailan po kasi nagiging diversified investor po tayo. Lalo na po pag nag-uumpisa lang po tayo na investor. O yan, i-exaggerate ko yung example. 7 nga yung stocks mo. Kaya lang yung Pure Gold mo, kalahating milyon. Yung SM mo, 5,000 lang pinasok mo. I-rate mo, 5,000 lang. RCR, 5,000 lang. Lahating 5,000, 500,000 sa Pure Gold mo. Hindi po balance yan. Pag tumumba yung Pure Gold, tumba ka na rin. Wala ka na rin. So, yun po nagiging risky po. Kaya kailangan po ikinakalat po yan. Pag binibili po natin yung mababa yung allocation sa target po natin, automatic na re-rebalance po ng kusa po ang ating portfolio. We aim na balance yung ating portfolio kung maaari. Ayan, medyo pa-equal po siya. 75 kay Pure Gold, 75,000 kay SM, ganyan. No? Kalat po natin, no? Ayan, para balance po at diversified po tayo. Okay?
So far, ito po ang mga naging lesson po natin. First 3 stocks mo, 6 to 12 months mong bubunuin yan. Take your time. Take your time. Huwag kang magmadali, no? Ayan, bilisan mo pero huwag kang magmadali. Yung 100,000 mo na size ng portfolio mo, 1 to 2 years. And then after that, grow slowly, targeting minimum of 7 stocks, no? Or you can have more than 7 stocks. At along the way, mula mag-umpisa ka, mag-invest hanggang nag-i-invest ka pa, kailangan i-develop mo yung habits. Ito po yung mga sinasuggest kong habits na i-develop po ninyo. Mag-aral po tayo ng accounting kahit pa konti-konti. Kasi mahirap pong maintindihan ng negosyo kung wala po tayong alam sa accounting. Mag-aaral po tayo ng business. Anong business? Yung binili nating stocks, aralin pa rin po natin yung negosyo po na meron tayo. Plus yung competitors. Baka kasi nabubulag ka lang, pati yung competitor mo, hindi mo inaaral, hindi mo alam, kakatayin na stock mo ng competitor no? Ayan. Kailangan nagbabasa po tayo ng quarterly at annual reports, dilalabas po nila. Ano yung nangyayari sa financials ng company, no? Plus, disclosures, no? Official po ito ng mga balita na nangyayari sa company na meron po tayo. Ayan. At yung ibang negosyo na wala tayo, aralin din natin. Unti-unti mag-aral tayo ng ibang negosyo, no? At mag-aral din tayo ng bagong knowledge, mga bagong valuation method, yung mga bagong mga ratio, yung mga bagong knowledge, yan, aral po tayo, no? Pakunti-kunti. And most importantly, kailangan po yung risk management po natin. Kasi nagkakaroon tayo ng experience, nagkakaroon tayo ng pagkakamali. So yung risk, no? Ayan, i-develop po natin. Paano tayo makakaiwas sa lugi? Ayan, kailangan matuto tayo ng maraming ganyan, no? Ang focus po kasi talaga natin business kasi good things happen when you follow business. Ayan, no? Ano pa? I-review mo ang listahan mo, yung listahan mo ng stocks, ng investable stocks mo. Di ba kanina 10 to 20, no? Re-review mo yan every year kasi naman ang negosyo nagbabago rin kasi yan, no? So, i-update mo yung listahan mo. I-update mo yung buy below price niya kasi nagbabago yung takbo ng negosyo. So, i-review mo rin kung accurate pa ba sa tingin mo yung buy below price mo. Or yung mga stocks na nandun, kailangan mo ba magtanggal or kailangan mo magdagdag ng bago. Baka may natutunan kang bagong business, idagdag mo ngayon. So, yun. Kailangan dynamic din po ang list po natin at nire-review po natin at least once a year. Okay? Maliwanag po ba? Ganun lang kasimple po ang magiging diskarte natin. Rinse and repeat lang, paulit-ulit lang po, no? Na bibili lang po tayo ng buy below, no? At hindi natin ma-exceed yung allocation natin. Tapos aral lang tayo ng aral. Ayan po. Tapos i-review natin yung list natin lagi. Ngayon, ang tanong po ninyo, kailangan bang magbenta? Pwede bang i-keep forever na lang yung stock natin? Yes, kailangan mo rin magbenta. Paminsan-minsan, hindi po naiiwasan po yan, no? Bibigyan ko po ng mga some reasons kung bakit kayo kailangan magbenta. Una, nagbago yung fundamentals. Ayun, ano ibig sabihin? Dati maganda yung business. Dati malakas lumago. No? Dati ang ganda talaga ng takbo. Tapos parang humihina na siya. Ayun. So, pag nakita mo humihina na, no? At parang yung future niya napaka-cloudy na, hindi mo na sure, baka pwede mo nang ibenta siya, mag-take profits ka na, no? Ayan. Ano pa? Number 2, maaaring mali ka. Ayun, pwede rin yun. Pag na-realize mo na mali ka, yung pride mo, lunukin mo na, no? O halimbawa, akala mo nung nag-expand yung negosyo, dati nasa Visayas Mindanao sila, ang galing nila sa Visayas Mindanao, mag-expand sila sa Luzon. Kaya nung pumasok ng Luzon, nangamote sila sa Luzon. Ayun, mali ka. Mali. Akala mo kasi magiging malagaling sila sa Luzon. Hindi pala. Ayun, pag alam mo mali ka na, benta mo na. Kesa naman, habang may masasave ka pa, ibenta mo na. Ano pa? Example, sobrang overvalued na. Ayun, minsan pag sobrang overvalued na, pwede mo na rin ibenta. No? Halimbawa, more than 50% na siya ng fair value mo. So, baka minsan, pwede mo na rin i-consider na mag-take profit ka na. No? Halimbawa, ang buy below price natin, 7 pesos. Pero ang nararamdaman natin ng totoong presyo ng stock na to is 10 pesos. No? Ayan. So, ibig sabihin, pag nag 50% above na doon sa fair value niya, halimbawa, 15 pesos na yung presyo niya, nadoble mo na rin naman yung pera mo From 7, naging 15, baka pwede ka na mag-take profit, no? Kasi pag nag-elevate po yung price, no, at nagiging malayo na po, no? Lumalayo na po siya pataas mula sa fair value, nagiging risky po kasi yung price po niyan. Ang tendency po niyan baka bumaba or bumagsak. So, habang ahead ka, you can consider na mag-take profit. But hindi po siya ganun kadali. Sometimes kasi malakas ang momentum. O miski 50% above fair value na, minsan ano pa rin yan
dumidiretso pa rin, umaangat pa rin na umangat. So antay mo munang kumalma siya kasi sayang din. Sayang din yung kikitain mong extra. Antay mo na lang din mag-die down yung momentum niya bago ka mag-take profit, no? And lastly, opportunity cost. Ang ibig sabihin na opportunity cost, baka kasi yung stock na pinag-investan mo, mababa na yung expected return. Tapos may nakita kang alternative na mas malaki yung i-return. Ba't hindi mo ilipat? O, di ba? Opportunity cost kasi ang tawag doon, no? O, example, yung stock na hawak mo, 3% na lang ang dividend yield. Tapos may nakita kang ibang stocks. 7% yung dividend yield niya, tapos mukhang sustainable. Mas malaki. Doon tayo, mas malaki yun eh. Nakuha niyo po, yun, baka pwede ka nang mag-take profit, na magbenta ka na, take profit ka na, lipat mo doon sa mas maganda. Ayun, no? So you can sell, no? And yung pinagbentahan mo, yung profits na makukuha mo doon or yung pera mo ko doon, pwede mong ipambenta, no? Pwede mo ipambili mula sa listahan mo. Ayun, no? So, summary, learn, balance portfolio, take profits and distribute. Keep growing the value of your portfolio. At may pahabol lang po ako bago po tayo magtapos, no? Kanina po, tatandaan niyo po, binigyan ko lang po kayo ng very, very basic criteria. Pang-budget po na 5,000 hanggang 10,000 pesos. Kaya binigyan ko lang po kayo ng sample na criteria, no? Ang tawag po dyan ay checklist. Pero po, kayo po, no, habang tumatakbo po ang investing journey po ninyo, kailangan po palawakin po ninyo ang inyong checklist. Palalakihin po ninyo habang natututo po kayo, experience, knowledge, nababasa ninyo, napag-aaralan ninyo. Yung checklist po ninyo, i-enhance po ninyo. Magdagdag kayo kung may nakikita kayong dapat idagdag. Tanggalin ninyo kung sa tingin ninyo may kailangan kayong tanggalin. Baguhin ninyo kung sa tingin ninyo may kailangan baguhin. No? I-improve nyo po ng i-improve. Ang checklist po ninyo, kayo ang may-ari. Depende kung saan yung comfortable kayo at ano talaga sa tingin ninyo ang nag-work para sa inyo. Ayun lang po, no? Happy investing po. Sana marami po kayo natutunan sa video po na to. I tried to give you a map po, no, sa mangyayari sa first few years ng investing journey po ninyo. Pero of course, always, hindi po magiging kompleto po ito. Pero I hope nakadagdag po ako ng value sa inyo sa araw na ito. Hanggang dito lang ang ating daldalan. Basahin lang mga disclaimer po dyan. At i-like, share po ninyo lagi ang aking channel. God bless po sa inyong lahat. Happy investing. See you. Bye-bye.